Alright, magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila Toits ngayon po ay November 22, 2024. Ngayon po ay araw ng Biyernes at mayroon lang po tayong breaking news mga kababayan. Ayan po, pa-flash ko sa ating screen. Yan pong nakikita niyong litrato mga kababayan sa ating screen. Yan po ay ang mga personalidad na inisyuhan ng warrants of arrest, mga kababayan. Warrants. Kasi tatlo po sila, mga kababayan. Warrants of arrest. Nag-issue po ay ang International Criminal Court. Basahin ko lang itong report, mga kababayan. Dito po sa Inquirer.net. Ang sabi po nila, ito, breaking news. The International Criminal Court o ICC has issued arrest warrants for, unang-una, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at yung kanyang former defense chief Yoav Gallant, as well as Hamas military chief Mohammed Deif. Ayan, ito pong balita nito ay galing po sa Agence France Presse. Ayan mga kababayan. At babasahin ko lang itong report mismo. Ito mga kababayan. Ito pong ICC. So ibig sabihin mga kababayan, seryoso. Itong ICC, International Criminal Court. Wala po silang pinipili kahit mga matataas na opisyalis ng sino mang bansa. O katulad na ito mga kababayan Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at yung kanyang former defense minister Yoav Gallant at yung leader, yung military chief ng Hamas si Mohammed Deif na-issuehan ng arrest warrant So hindi to basta-basta na pag napabalita kang issue ang kahulihin ka akala mo kwento lang. Hindi. Seryoso sila. Kung medyo tumatagal man, dahil siguro naghahanap sila ng talagang ebidensya. Kumbaga, hindi sila basta-basta kumikilos na, ito, arestuhin natin. Nakagawa ng kasalanan to against humanity, crimes against humanity. Hulihin na natin. Hindi, siguro matagal yung proseso. Kasi alam naman natin, matagal na itong labanan ng Hamas at ng Israeli. So, ibig sabihin, talagang kumakalap sila ng mga ebidensya laban dito sa mga taong ito, sa mga personalidad na ito. Saka ito mga kababayan the ICC move now theoretically limits the movement of Netanyahu as any of the court's 124 national members will be obliged to arrest him on their territory. So, ibig sabihin, kapag etong si Netanyahu ewan ko, napunta ba siya o mamadako man doon sa isang lugar na kung saan nandun yung ilang mga miyembro, 124 members sa bansa, mga kababayan, at nandun sa teritoryo ng 124 members, obligado silang hulihin. Hindi po basta inuutusan lang ng ICC, obligado silang hulihin etong si Netanyahu, etong Prime Minister, Israeli Prime Minister. Kaya seryoso po itong ICC. Kaya yung sinasabi ni Duterte na sige pasok kayo dito. Sige pasok kayo dito, umpisahan nyo na investigasyon hindi pala biro 'yan. Kasi ang ICC seryoso. Wag mong ang ginagawa kasi ni Duterte, parang inaasar pa niya itong ICC, wherein ito palang ICC seryoso. Kung ito ang Prime Minister ng Israel, pati yung kanyang tao, at itong leader ng Hamas, kaya-kaya nila nga issue ng warrant of arrest, mas lalo na itong si Rodrigo Duterte, na meron ding kaso ng crimes against humanity. So sa tingin ko, mali yung style ni Duterte na hamunin mo itong ICC kasi seryoso pala
itong ICC. Oh, ito pong chamber mga kababayan, ito pong chamber issued warrant of arrest for two individuals. Nga po, si Benjamin Netanyahu at Mr. Yoav Gallant for crimes against humanity. So parehas na parehas sila, hindi Duterte. And war crimes. Ito naman war crimes kasi nakipaggera sila eh. Now, war crimes committed from list 8 October 2023 until at least May 20, 2024. So, medyo matagal-tagal din, ilang buwan din. The day of the prosecution, filed the applications for warrants of arrest. The Hague-based ICC said in a statement. Sabi kasi ng Israel dati, early August, na meron silang nagurgur. Na nagurgur nila si Deif sa isang airstrike dyan sa Southern Gaza in July. Although dinay naman ng Hamas. The arrest warrants has been classified as secret to protect witnesses to safeguard the conduct of the investigations. However, the chamber decided to release the information below since conduct similar to that addressed in the warrant of arrest appears to be ongoing. Moreover, the chamber considers it to be in the interest of victims and their families that they are made aware of the warrant's existence. So, itong mga biktima, syempre matutuwa dito sa nangyari dahil ito nga lumabas na, although secret sana pero nailabas na meron ang warrant of arrest dito sa tatlong personalidad na ito standing warrant of arrest na ito mga kababayan, at inuutusan lahat ng miyembro na kung nandoon itong mga taong ito, itong mga personalidad na ito, huhulihin nila. They are obliged, obligasyon na hulihin, hindi pwedeng papetiks-petiks, obligasyon po ng miyembro ng ICC. Ngayon, ito yung tanong, paano na sa Pilipinas, hindi na tayo miyembro ng ICC? Ang pagkakaalam ko, mukhang hihingi ng tulong sa Interpol itong ICC. So, kapag ang ICC ay humingi ng tulong sa Interpol, wala po tayong magagawa kasi tayo po ay miyembro. Tayo po ay Interpol country. Miyembro po tayo ng Interpol. So, hindi po pwedeng pigilan ng gobyerno ng Pilipinas ang Interpol kasi miyembro po tayo. Hindi na po tayo miyembro ng ICC. Pero sa Interpol, hindi po makikialam ang gobyerno. Alright? Kapag Interpol po ang kumilos. Kaya, ito mga kababayan, sinabi ni Duterte, paghamon niya sa ICC, medyo delikado ito. Medyo, sa tingin ko, mali ang ginawa ni Duterte kasi kung titingnan natin itong pagkaka-issue ng warrants of arrest dito sa mga kilalang tao, mga presidente, prime minister pa ng Israel, makikita lang natin na seryoso ang ICC. At pagdating po sa war against o crime against humanity, hindi po sila, kumbaga, relax. Kailangan talaga nilang gawin ang kanilang trabaho, yung kanilang mandato, at kahit sino pa yan. Kapag ikaw ay lumabag sa batas ng tao, kapag ikaw ay gumawa ng mga krimen laban sa humanity, crimes against humanity, mananagot ka sa grupong ito. Dahil binigyan naman ng mandato ng kanilang mga miyembro. Kasi actually, member tayo dati. Ewan ba tayo umalis Umalis tayo siguro para hindi managot itong ating presidente na pagbibintangan. Actually, bintang pa lang iniimbestigahan na gumawa ng mga bagay na labag sa karapatang pantao. So, yan mga kababayan, ang tanong, susunod na ba si Duterte? Pagkatapos ma-issuehan ng warrants of arrest, etong tatlo, etong Prime Minister ng Israel,
At itong si Prime Minister Benjamin Netanyahu at yung kanyang former Defense Chief Yoav Gallant, as well as Hamas Military Chief Mohammad Deif. Na ang sabi nila, nagurgur na raw, pero sabi naman ng Hamas, hindi naman daw. So, nabahala na yung mga membro. Kung buhay pa to, di hulihin nila kasi may outstanding warrant of arrest nga dito sa mga taong ito. So, seryoso. Seryoso po ang ICC. Kaya, medyo wag pa relax-relax itong ating dating Pangulo kasi alam ko talagang seryoso at malamang susunod na itong ating former President Rodrigo Roa Duterte sa bibigyan ng arrest warrant ng International Criminal Court o ng ICC. So, yun muna mga kababayan ng ating update. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Manila to sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.